pagkilos at paggawa ng banal na espiritu sa pagbabalik ni Jesus Christ. Bakit? Kasi prelude ang Holy Spirit sa tinatawag nating preaching of the gospel. Hindi ka pwede mag-preach ng gospel without the Holy Spirit. Kaya pag akyat ni Jesus Christ, bago umakyat si Jesus Christ, ang order ni Jesus Christ sa kanila ay hintayin muna ang kapangyarihan ng Diyos, ang banal na espiritu. Now, magmula doon sa kanyang resurrection, 40 days ang lumipas, umakyat si Jesus sa langit. Magmula sa kanyang pag-akyat sa langit, nag-10 days bago bumaba ang Holy Spirit. Ang tawag nila ron is Pentecost Day. Ngayon, I think 8 or 9 days Pentecost Day sa Israel. Kasi sineselebrate ngayon ang araw ng Pentecost, magmula sa araw ngayon, I think 8 days more or 9 days more Pentecost sa kanila. So parang lumilitaw kung 10 days more kahapon, kung kahapon tayo ng fellowship, parang sinasabing kahapon umakyat si Jesus sa langit at maghintay tayo na 10 araw bago bumaba ang banal na Espiritu. So ngayon, maraming mga churches ang nagsa-celebrate ng Feast of Pentecost, pero dito, no need nang i-celebrate ang Feast of Pentecost. Bakit? Kasi maliwanag ang sinabi ng Biblia eh. Now, ang panahon ng piyesta tapos na. Ayan, ang dami mga Kristiyano pa rin na nagpa-practice nito. Para saan? Diba? Nagugulat ako sa mga ibang Kristiyano ngayon eh, diba? Pinapractice pa rin nila yung Feast of 7 Feast of Israel, hindi na kailangan yun. Tapos na yun eh. Sinabi na nga ni Pablo sa Colosas na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon yung mga yan. Pero daming Kristiyano, pinag-aaksayahan pa rin ng panahon yun. So ano dapat natin pag-aksayahan ng panahon? Isa lang naman ang order dito. Ano yun? Go and preach. Yun ang order eh. Magmula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig, yun ang order. Pagkatapos may pangaral ang Ebanghelyo, sabi niya, darating ang wakas. Tama yung sinabi ng anghel. Tama yung sinabi ng anghel. Pero, at sa panahon ng last days ngayon, magiging busy ang maraming tao. Kaya nga sa Isaiah 40 verse 31 yung mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Tinatanong ko doon ng Lord bakit kailangan magpanibagong lakas ang mga naghihintay sa Panginoon? May posibilidad ba na sila manghihina? Yun ang tanong. May posibilidad ba? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay matutulad sa agila, sa pakpak ng agila, ang mga taong naghihintay sa Panginoon. Now, ang agila kasi, bago siya manghina, pag tumanda na siya. Pero hanggat bata ang agila, hindi manghihina ang pakpak niya. So, paano mo sinasabi na ang mga Kristiyano, pagka tumatanda ba, nanghihina? Posible. Maraming mga Kristiyano na tumatanda, humihina. Diba? Kahit naman sa tao, pag tumanda ka, nanghihina ka. Pero yung strength, yung lakas, pwede palang ibalik. Pwede palang bumalik yung lakas. Ano kaya yung dahilan bakit ang lakas ay pwedeng bumalik? Kapag ka nanariwa sa kaisipan mo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay darating. Kaya nga yung doctrine ng second coming ng ating Panginoon, isa yan sa dahilan kung bakit nananatili tayong nagiging matatag sa pananampalataya natin. Lalo na ngayon. Although na maraming issue about the rapture, maraming issue ngayon. Bakit? Kasi panahon natin ngayon ng tinatawag nating pandemic. Sabi nila, pandemic, hindi daw pandemic, pandemic. Bakit pandemic? Kasi klinano nga naman. Diba? According dun sa ibang mga naniniwala na ito plinano. Bakit ito plinano? Kasi gusto nila na magkaroon na ng ID system ang buong sangkatauhan. Ibig sabihin ko, kontrolin na talaga ang tao sa mundo.
Etong pagkukontrol nito, pagka binasa natin, mababasa natin ito sa Revelation chapter 30. Pero ako naniniwala kasi ako na yung Revelation 13, ito nga pinag-aaralan ko eh. Yung kasing 1 Thessalonians at saka sa 2 Thessalonians, yung rapture na tinutukoy doon sa anong tawag nun, yung agawin sa alapaap, ako naniniwala na yun pre-yun. Yun yung paniniwala ko. At yung Revelation 13, ang paniniwala ko dyan, mid-yan. Bakit? Kasi yung mga tao, yung mga Kristiyano talaga na nabuhay kay Kristo, naglingkod kay Kristo, talaga binigay ang buong buhay kay Kristo, hindi nakipag-compromise, talagang mararapture yan. Pero yung mga Kristiyano, nakikipag-compromise, patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na hindi mo makita ng lamig, ay talagang inihanda ng Diyos yan sa mid-tribulation. Bakit? Kasi yun ang final test sa kanila. Kung talagang sila yung mga Kristiyano. Bakit? Ang katubas kasi nun, ay kinakailangan nilang tanggihan ang mark of the beast. Kaya dadaan sila sa tribulation. Ako, yun ang aking paniniwala. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, ang mga hinirang, sabi niya sa Revelation 13, ay dinaig, tinalo. Kaya sapilitan silang tatakan. Sino yung mga hinirang na yung mga Kristiyano? Sino itong mga Kristiyano na ito? Ito yung mga Kristiyano na iwan. Bakit? Kasi merong naunang na-rapture eh. Sino yung mga na-rapture? Hindi yung mga tao matuwid sa harap ng Panginoon na naglingkod at nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kahit na anong pagsubok at dumating sa kanilang buhay. Hindi sila bumitiw sa Panginoon. Alangan naman na yung mga tao na ito na talagang ang kanilang buhay ay ibinigay nila sa Panginoon eh. Parehas lang tayo. Ikaw na easy-easy lang. Diba? Ikaw na babaero, ikaw na magnanakaw na Kristiyano. Pagkatapos ako na nagtiis na mahabang panahon eh, parang tayong dadaan sa Great Tribulation. No way. Diba? Nauna na ako nagtiis. Nauna na akong naglingkod. Nauna na ako nagtrabaho. Kaya nung dumating ang rapture, nakuha kami. Ngayon, yung mga tao na pasimple-simple lang, pa-okay-okay lang, diba? Yung mga tao na kung gusto umaten ng simbahan, atin. Kung ayaw. Kung gusto magbigay. Diba? Yung mga tao na talagang pinaplano ang kanilang paglilingkod. Diba? Nakaplano ng kanilang pagpunta sa simbahan. Nakaplano ng kanilang... Yung mga tao na talagang nagbigay ng oras. Yung mga tao talagang naghanap ng kaluluwa. Yung mga tao talaga na kahit hindi mo inuutusan, ginagawa yung kanyang pagiging Kristiyano. Hindi nakikipag-compromise. Kaya pagdating ng rapture, sila'y kukunin ng Panginoon. Meron maiiwan. Natural. Ano ang katibayan natin na yung mga maiiwan ni Kristiyano pa rin? Sinabi ng Biblia, Revelation 13, mga hinirang. Ito yung mga mahihina. Ito yung mga hindi lumaban. Ngayon, para makita, sila ba talaga ay tunay at tapat na Kristiyano? Ay masusubok ngayon. Bakit? Kasi, ito na yung mark of the beast. Ito na yung Antichrist. Tatatakan na sila ngayon. Ano ang magiging kalagayan nila sa panahon na yun? Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta without the mark. The mark of the beast. Sabi nila, Antichrist, 666. Hindi ka pwedeng bumili. Isipin mo, meron kang baby, kailangan mo ng gatas. Bibili ka ngayon ng gatas. Diba? Sasabihin sa department store. Ngayon nga lang pumunta ka Robinson. Asan ang quarantine pass mo? Wala kang quarantine pass, hindi ka papasukin. May attendance ka pa. Sa panahon na yon, yung mark mo ang tatanungin. Wala kang marka, hindi ka makakabili. Sasabihin sa'yo, magpatatak ka muna. Alam mo, hindi pwede dahil oras na tinanggap mo itatak, wala ka na salvation. Ang matindi, dun sa tinatawag na, yung tinatawag naming, yung suktulan na ng mark of the beast, yung pupwersahin ka na.
Kasi darating yung point na yun eh. Sa simula, medyo nakipag-compromise pa ang Antichrist. Medyo susuyo-suyuin ka pa. Sige na, maganda benepisyo ng marka na yan. Diba? O, maganda benepisyo niya. Ay, medyo yung mga Kristiyano na okay lang. Sipin mo, isa sa pinakamalaking church sa Singapore, yung kanilang elders, okay lang daw na magpatatak. No? According sa kanya. Oh. So, kung merong isang elders ng simbahan na okay lang magpatatak, ilan kaya ang katulad niya na okay lang magpatatak? Oh. Di ba? Eh, maybe umiiyak pa, sabi niya. Oh, gutom na siya, di ba? O sabihin nung nanay, paano yan? O, ilalabas na yung daddy niya, wala naman ng gatas. Ay, di tatakbo ang department store, wala ka namang pantatak. O, di ayaw mong pantatak, Kristyano ka eh. Eh, yung anak mo mamamatay na. Ang tawag doon is crossroad, decision. Tatanggapin mo ba si Antichrist? O hayaan mong mamatay anak mo? Sino magulang? Ang kayang tingnan ang anak na mamamatay sa hindi pa yon. Ang matindi, ito na. Bago matapos na yung tinatawag nating 7 years Great Tribulation. After 42 months, i-break na ng Antichrist ang kanyang pangako na kapayapaan. Ito na yung matindi. Bakit? Sa ayaw at sa gusto mo, pwersahan na yon. Mamimili ka na. Kung ayaw mo ng tatak, tanggal ang ulo. Kamatayan na eh. Ngayon, ito ngayon. Diba? Yung mga Kristiyano na lamig, yung mga Kristiyano na paurong sulong, yung mga Kristiyano na minsan-minsan dumarating simbahan, yung mga Kristiyano na walang commitment sa Panginoon, ito na yung final test kung talagang ikaw ay Kristiyano. Sabi nga namin eh, ipanalangin natin na yung gagamitin pampugot sa ulo nyo matalim. Eh, paano unang bagsak eh, sablay, ano? O, ulit, sabi niya, kalahati. Torture. At naniniwala ako, torture nila mga Kristo. So, ano mangyayari ngayon? Maraming tatakbo sa bundok. Diba? Maraming tatakbo sa bundok. So, merong post-rev pa. Merong post-rapture eh, na tinatawag natin. Magre-reign si Jesus Christ. Diba? Ay salamat kung ma-rapture tayo. Pero titiyakin ko sa panahon na yon, sa panahon ng tatakan at pugutan, ay lahat mahuhuli. Bakit? Ay wala, hindi ka na makakatago ngayon. Lalo na yung 5G. Balita ko, may 6G pa raw nalilitaw, mas matindi. Paglabas ng 5G, meron pa palang 6G nalilitaw. Mas matindi na naman. Kung yung 5G ay 4 times ng 4G, sa panahon na yan, maaaring lilitaw ang mas malakas pa. Bakit? Kasi magpapalitaw ng larawan ng kaaway eh. Gagawa ng himala ang kaaway eh. Saan niya gagamitin yun? Ngayon, mga imposibleng mga bagay, kaya niya lang magpababa ng apoy sa langit. So, ano dapat gawin? Sabi niya ron, ang naghihintay sa Panginoon, katulad ng agila, nagpapalakas ng kanyang, nagre-renew ng kanyang strength. Dapat i-renew natin bago man lang dumating ang Panginoon sa rapture. Diba? So, tama si Brother Bernie, dumating yung mayor na tatakbo. Diba? Dumating si Kernel, dumating si Engineer Rotoni. Diba? Kung mahinang Kristiyano, susunod na yan. Tumanggi siya. Ibig sabihin, mas malakas si Jesus sa kanya. Doon pa lang magandang desisyon na yun di ba? Ang dami kaya sa negosyo, ang dami sa hanap buhay. Tatawagan ka, di ba? Meron tayong deal ngayon. Kasalukuyan ng fellowship, magde-decide ka, pupunta ka ba o hindi? Sabi ng boss mo, pumasok ka ngayon. Sir, meron po kaming fellowship. Wala akong pakialam, pumasok. Hindi, tatanggalin kita.
Okay sir, goodbye. Diba? Dapat ganun ang Kristiyano. O sasabihin niya, Lord, mabait ka naman eh. Maintindihan mo naman ako eh. Next time na lang ha. Iwanan mo na siguro. Lord. Akala, totoo naman mabait si Lord, maintindihan ka niya. Pero, sa mata ng Panginoon, kaya mo siyang ipagpalit. Di ba? Ganun yung yun ang usapan. Kaya, magtitiis tayo. Maghihintay tayo. Next year sapilitan na. Diba? According kay President Duterte, kung siya tatanungin, gusto ko bago pumasok ang bata, meron ng vaccine. Pero hindi pa yun batas. So ano ibig sabihin nun? May programa na. Kaya sa Kongreso natin, ipinapasok na ngayon yan, panukala na yan. Yung ID system natin, pasok na yan. Alam nyo ba ibig sabihin ng COVID? Marami din nakakaalam nun yung COVID. Certificate of Vaccination ID. COVID. Certificate of Vaccination ID. COVID. Dati ang pangalan niya ni NCOV. Diba? Yun ang unang pangalan niya. Bigla nag-declare ang World Health Organization na ang pangalan na nito ay COVID instead na NCOV. Bakit kaya? Kasi may plano eh. O kaya pinupus nila ngayon na pag nabaksinan ka, lalagyan ka ngayon ng ID. Ano yun? Microchip. Kaya ako, pag naibatas yan, sabi ko nga, at hindi nag-rapture, mid tayo. Or else, naiwan tayo kasi malamig pa tayo sa inunang pusa. Diba? Bilang Kristiyano. Diba? Baka na-rapture na iba, tayo naiwan. Hindi naman natin alam kung sino na ni-rapture. Di, kandidato tayo ngayon sa pugutan ng ulo. Huwag na tayong tumakbo. Harapin na lang natin yung katotohanan. Bakit? Kasi ang mamatay kay Kristo, malaki. Diba? Ganun yun. Kaya paghahandaan niya. Kaya yung sign na yon, sabi niya rito, pagkasabi nito, siya inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan ng ulap. Sa ulap, huling nakita si Jesus Christ, sa ulap din sasalubungin si Jesus Christ. Sabi niya sa Thessalonica, sabi niya rito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Kaya nga yung mga namatay mapalad sila. Namatay kay Kristo, mapalad yung mga yun. Paano yung mga hindi pa namatay? May problema yung mga lamig. Yung mga backslider. Yung mga walang commitment. Yung paisi-isi Christian. May problema sila. Kaya nga bago sana mag-rapture, dapat mamatay sila para nun makasama sa rapture. Kaso hindi. Kasi itetest ni Lord Nang hindi kayo magdalamhati, sabi niya, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Itong aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin
sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamagitan ng aral na ito. O kaya nga pagbabalik ni Jesus Christ, hindi dapat nawawala yan sa preaching. Diba? O lalo na tayong nagsasuffer ngayon. O darating na si Jesus Christ. O, meron tayo madalas na binabanggit, Maranatha. Pagka Maranatha naman ang binanggit mong salita, hindi lang basta sinasabi mo na malapit nang dumating si Jesus Christ. Kung hindi, ang sinasabi niya ay, "Come quickly, Lord Jesus." Sinasabi niya, ay bilisan mong dumating, Panginoon. Bakit kaya sinasabi niya bilisan? Kasi nga, grabe na yung kanyang pagdadalamhati. Diba? Grabe na yung kanyang pagtitiis. Kaya sabi niya, come quickly, Lord Jesus. Para yung taong naghihingalo na, sabi niya, Lord, kunin mo na ako. Kaya buti pa yung mga naghihingalong tao, ang sinisigaw, kunin na siya ni Lord. Bakit? Kasi alam nila na yung kanilang pagtitiis, yung kanilang kasakitan na nararamdaman, kapag kinuha na sila ni Lord, mawawala na yung hirap mo. Kaya mga Kristiyano ngayon, maging handa. So, wala pa nagaganap na rapture, mga kapatid. Pero sinasabi ko, kung sa 2021-2022 ay maobliga na lahat ng Kristiyano para tatakan ng vaccine, ibig sabihin, ngayon 2020, posibilidad ba na magkaroon ng rapture? Yes. Ang tanong, sino yung mga mararapture? Ito yung mga tao na talagang ang kanilang buhay buong ipinaglingkod sa Panginoon. Kaya kung ako magtatanong sa inyo ngayon, panahon na ito, ang pinakamasarap na panahon maglingkod sa Panginoon. Ngayon. Kaya nga ito, pag-resume ng new normal, ay magplano na tayo ng ating trabaho. So, ako, bakang gawin namin ngayon mag-local discipleship. Yun na isa sa pinaplano ko ngayon. Halimbawa, umpisa ko ng Tuguegarao. Kung 3 days kami sa Claveria, 3 days kami sa Tuguegarao, bawat local. Diba? Kung 1 week, magtuturo ka ng discipleship. Ang ituturo ko sa kanila ngayon, itong pagpapalakas na maglingkod sa Panginoon. Tayo nung araw, hindi ba lahat ng tao makasalubong natin, gusto natin maligtas. Yun yung gusto ko maibalik. Yung init natin nung araw na lahat ng tao na makakalamuhan natin. Kaya nga nung araw, takot ang tao pumunta rito sa bahay ko dahil lahat ng pumupunta rito nung araw ay sinisiyaran. Bugbog sarado sila rito noon. Basta pumunta ka sa bahay na ito noon ay lahat ng disciple pagtutulong-tulungan ka. Hindi ka makakalusot ngayon yun ang aking pinaplano. Bakit? Kasi pinag-uusapan natin ngayon parang 6 months na lang ba ang dapat paghandaan. Napakabilis ko. Pag dumating si Jesus Christ, maiiwan natin itong ating kayamanan. Para na rin sa maiiwan. Sinong gusto magmana? Kasi hindi naman ako papayag na dahil dito sa bahay na ito, maiiwan ako sa rapture. Hindi naman ako papayag. Kahit na ba may milyones ka pa, iwanan ko yung milyon. Para lang makasama si Jesus Christ. Diba? Kaya nyo ba yun? Kung mahal mo yung trabaho mo, may iwan ka. So, may paghahanda. Ngayon pa lang. Ano yung preparation? Balik yung pagsamba, ibalik yung panalangin, ibalik yung pagbabasa, ibalik yung pagsishare. Diba? Yung pagbibigay natin, wala nang pag-aalinlangan, talagang yung ating ika po sa Panginoon, napakahalaga. Bakit? Kasi para magamit sa gawain. Meron pa ba tayong plano ngayon sa building? Medyo parang ako, nawawalan na ako ng plano sa building. Bakit? Iiwanan mo din
Hindi, ihanap mo na ng kaluluwa, di ba? Tuwigin na lang. Kaluluwa na lang natin ilagay, di ba? Oo. Ihanap na lang natin. Oo. Bigyan na lang natin sa bawat manggagawa yung pera para humayo na humayo, di ba? Ngayon, yung mga may trabaho naman natin kapatiran, magtrabaho na magtrabaho, mag-invest na mag-invest sa paglilingkod, mag-impok ng kayamanan sa langit. Oh, sa bangko sa lupa, merong tanga na kumakain. Bakit? 6 months na lang yung pinag-uusapan. Pagka na-declare na ng gobyerno ang lahat ay mag-vaccine at mag-ID, naku, ayoko. So, maghihintay tayo ng 1 taon pa. So, ang gandang preparasyon, di ba? Kaya pa nating ratsadahin ngayon ang gawain. Diba? Kaya kailangan niya masidi ngayon ang panalangin, masidi ngayon ang pagsamba, masidi ngayon ang paglilingkod. So, yung discipleship, balik ulit. Oo, balik. Oo. Ngayon, kapag pinigilan na tayo ng gobyerno, ay sabi ko, mas nanaisin ko pang sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Diba? Kapag kasi ganito yan ang gobyerno ng tao, mas makapangyarihan ang gobyerno ng Diyos. Sabi nila, hindi kayo sumusunod sa gobyerno ng tao. Kung ikaw naman ay susunod sa gobyerno ng Diyos at hindi ka makakasunod sa gobyerno ng tao, absuelto ka sa Panginoon. Bakit? Kasi contradict na sila. Sinasabi na ng Panginoon, nag-go. Kasi yung pag-ayo, hindi dapat ito napigilan. Oh. Yung fellowship, hindi naman napipigilan Bakit? Kasi kung saan naroon ng 2 o 3 na nagkakatipon, fellowship pa rin yun. Oh. Yung mass gathering, nawala. Pero yung sharing, hindi nawala yun. Kaya according sa mga report sa atin ng ating mga kapatid, mas marami nga uminit ngayon. At marami mga backslider ang nanumbalik. Bakit? Natakot sila. Oo. Oo. Lalo na ngayon, ang issue ngayon is tatakan na. Balita. So, mangyayari ba ito? Mangyayari. Pero bago yon, yung ating pinaniniwala na pre-trib, mauna muna rapture bago yung Antichrist. Di gawin natin yung nararapat para maging kandidato tayo, makasama tayo dun sa rapture na yun. Ngayon, kung hindi at maiiwan tayo, di tatagal na lang natin ang ating pananampalataya at tanggapin yung final test ng Diyos sa atin. Ano yun? Pugot ulo. Ngayon, kung hindi mo tatanggapin yun, ay di mapapabilang ka na ngayon sa Antichrist. Ano ibig sabihin nun? Huwag ka nang umasa, kapatid, na ikaw ay papasok sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi na mangyayari yun. Pag tinanggap mo ang Antichrist, hindi ka na pwedeng magsisi at sabihin, Lord, patawad, hindi na. Bakit? Final judgment tayo ng Panginoon dun sa mga taong tatanggap. Kaya ngayon pa lang, magpainit ka tayo. Doblehin natin. Kung gano'n tayo kainit noong 1980s, dapat ngayon higitan pa natin yung Brother Bernie. Bakit? Ito yung ating, yun yung dahilan ng init natin noon. Ngayon, nakikita na natin. Diba? Natatanaw na natin. So mga kapatid, sabi ko lang, maglingkod sa Panginoon, malaking pakinabang. Salamat at purihin ng Diyos sa buhay. Amen.